Marshall Peak, Kabanata 4305. Pagbabalik sa Voidland. Sa disyerto na kawalan, isang barko ang tahimik na naglayag. Ang lahat ng mga taong sakay ay pinagsasama-sama ang kanilang ani mula sa Blood Monster Cave Heaven. Bagamat nawala ng 5 hanggang 6 na subordinate siyang kay sa paglalakbay na ito, ang mga lumabas sa Blood Monster Cave Heaven na buhay ay tiyak na tumalon ng husto. Malaking tulong ang karanasang ito sa kanilang kinabukasan. Sa kanyang silid, nagtago siyang kay sa Small Sealed World, tinutulungan ang mga cultivator ng Abundant City na alisin ang Blood Principles Restriction. Lumipas ang oras, at umabot ng halos 1 buwan bago natapos niyang kay ang gawaing ito. Habang tinutulungan silang tanggalin ang Blood Principle Restriction, nagtagal siyang kay para makipagkita at makipag-usap sa bawat isa sa kanila. Nalaman niya na ang Abundant City ay nagdala ng ilang mga talento. Bilang karagdagan sa ilang Great Elder tulad ni Pangduo, mayroong higit sa 10 tao na nag-condensed sa 5th grade Heaven Opening Realm Elements. Si Deacon Fan Wuzin, na humuli, sa kanya at ni Kuhua siyang pabalik sa Abundant City, ay isa sa kanila. Bagamat wala pa sila sa Emperor Realm hanggat si Pangduo at ang iba pa, at may mas mahihinang pundasyon sa pangkalahatan, mas kwalipikado pa rin silang makapasok sa Heaven Opening Realm. Higit pa rito, maraming iba pang mga cultivator mula sa Abundant City ang nag-condense ng 4th grade at 3rd grade element powers. Labis na natuwa siyang kay tungkol dito. Kung ibabalik niya ang mga taong ito sa Voidland, sa sandaling makalusot sila sa hinaharap, maiisip ng isa ang matinding pagtaas ng lakas ng Voidland sa napakaikling panahon. Gayunpaman, ang bilang ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na kailangan ay malaki rin. Noong una, nais niyang kay na maglaan ng ilang oras upang maunawaan ang kanyang bagong Wood Element Divine Ability, ngunit tila kailangan niyang isantabi iyon sa ngayon. Napakahalaga na pinuhin ang higit pang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills sa lalong madaling panahon. Bago umalis para sa Blood Monster Cave Heaven, pinadalisay niyang kay ang ilang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, ngunit hindi marami, at tiyak na hindi sapat para sa mga mula sa Abundant City. Tinansya niyang kay nakakailanganin niya ng hindi bababa sa 500 Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills para halos hindi matugunan ang pagkonsumo ng unang batch ng Abundant City Cultivator. Para sa iba pang mahusay na puwersa, tiyak na hindi sulit na palitan ng isang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill upang matiyak ang tagumpay ng isang cultivator sa 3rd grade o 4th grade Heaven Opening Realm. Pagkatapos ng lahat, ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay talagang isang extinct na Spirit Pill. Ang sinumang nakakuha ng isa ay ituring ito bilang isang kayamanan, iniiwan ito para sa kanilang disipulo na may pinakamalaking potensyal. Gayunpaman, maaaring pinuhin niyang kay ang Spirit Pill na ito ng mag-isa, at nagtataglay siya ng malaking halaga ng World Source Liquid. Kaya hindi niya kailangang alalahanin ang bagay na ito. Ngayon, ang kanyang pangunahing prioridad ay pahusayin ang lakas ng Voidland sa loob ng pinakamaikling panahon, binibigyan ito ng kakayahang protektahan ang sarili sa 3,000 mundo na ito. Pinananatiling abala niyang kay ang kanyang sarili sa kanyang silid, pinipino ang mga Spirit Pills ng walang pahinga. Lumitaw ang sunod-sunod na furnace ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, na ang bawat isa ay kumakatawan sa pagsilang ng isang Heaven Opening Realm Master para sa Voidland. Pagkatapos magpino sa hindi malamang panahon, napagtanto lamang niyang kay natapos na ang kanyang trabaho nang maubos na ang lahat ng kanyang pantulong na sangkap. Kinakalkula niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na mayroon siya, at nakagawa siya ng 435 sa kabuuan. Bagamat may kaunting agwat pa mula sa kanyang unang pagtatansya na 500, dapat ay sapat na ito sa ngayon. Hindi lahat ng cultivator ay mangangailangan ng Spirit Pill na ito para makalusot pagkatapos ng lahat. Hindi na kailangang sayangin ito sa isang taong may kumpiyansa sa paglusot. Gayunpaman, para sa mga tulad ni Momi at Pangduo, kinailangan niyang kay na inumin ang pill na ito upang matiyak ang kanilang tagumpay, kahit na may tiwala sila. Binuksan niyang kay ang harang ng silid, umakyat siyang kay sa kubyerta, at tiningnan ang tanawin ng walang laman sa paligid niya. Bigla niyang na-realize na may mali. Hindi dapat sila tumagal ng ganoon katagal upang makabalik sa Thousand Birds territory mula sa Blood Monster Cave Heaven. Gumugol siya ng 1 buwan sa pagtulong sa mga cultivator ng Abundant City na tanggalin ang kanilang Blood Principles Restriction, at humigit kumulang 1 buwan na pinipino ang Spirit Pills. Dahil halos 2 hanggang 3 buwan na ang nakalipas, dapat ay nakarating na sila sa Thousand Birds territory ngayon. Nalilito, kinuha niya ang kanyang universe chart upang tingnan ang kanilang posisyon, at natulala. Young Master. Marahil dahil sa napansin niyang papalabas siyang kay mula sa kanyang pag-uurong, si Yuhi ay nagmamadali ring lumabas ng kanyang silid.
Bahagyang tumango si Yang Kai, at nagtatakang nagtanong. Bakit tayo nasa Void Territory? Sa tulong ng Universe Chart, madaling masabi ni Yang Kai na nasa Void Territory sila ngayon sa halip na Thousand Birds Territory. Paliwanag ni Yuhi. Nais ni Elder Sister na pabulaykan muna tayo sa Voidland, pagkatapos ay babalik sila sa First Inn ng Thousand Birds Territory. Naunawaan kaagad ni Yang Kai ang ibig sabihin nito. Ang Lady Boss ay nag-aalala na maaaring makatagpo sila ng ilang uri ng panganib sa kanilang paglalakbay, kaya nagpasya siyang samahan sila hanggang dito. Hindi mapigilan ng kanyang puso na makaramdam ng kaunting init. Pupuntahan ko ang Lady Boss. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kwarto sa pinakataas na palapag. Kinailangang bisitahin ang Lady Boss pagkalabas ng kanyang retreat, kaya kumatok si Yang Kai, pumasok sa kwarto, at nakipag-usap sa kanya. Pagkatapos, naglabas si Yang Kai ng isang bote ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Tiyak na makakarating ang Lady Boss, chef at accountant sa Heaven Opening Realm pagkabalik niya. Ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na ito ay dapat maging kapakipakinabang sa kanila. Noon sa auction sa Thousand Bird Star City, nakuha ni Yang Kai ang recipe ng tableta para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. At saka, nalaman din ng Lady Boss mula kay Old Bay na may World Source Liquid si Yang Kai, kaya hindi siya nagulat na kaya niyang ibigay ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ng basta-basta. Hindi na niya kailangang tumanggi dahil talagang kapakipakinabang sila para sa chef at accountant. Dahil dito, agad niyang kinuha ang bote at sinabing, tatanggapin ko ito ng may pasasalamat. Kapag naabot ng chef at accountant ang Heaven Opening Realm Masters, hihilingin ko sa kanila na pasalamatan ka ng personal. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi na kailangan, magkaibigan kami. Sana ay matagumpay din silang makapasok sa Heaven Opening Realm. Malumanay na tumango ang Lady Boss, at nagtanong. Ano ang iyong mga plano pagkatapos bumalik sa oras na ito? Pagkatapos mag-isip-isip sandali, sumagot si Yang Kai. Kahit ano paman, mahalagang pinuhin muna ang Metal Element Monster Core. Pagkatapos ng lahat, ang gayong kayamanan ay maaari lamang talagang pag-aari ko pagkatapos itong pinuhin. Gaya ng nararapat, sumang-ayon ang Lady Boss. Pagkatapos na pinuhin ito, huwag magmadali upang lumabas sa retreat. Manatili upang pagsamahin ang iyong paglilinang. Bagamat ikaw ay may mahusay na kakayahan, natatakot ako na ang iyong pundasyon ay magiging hindi matatag sa hinaharap dahil sa napakaraming high-grade resources na iyong napino ng napakabilis. Buti na lang, hindi pa huli ang lahat. Mayroon pa ring pagkakataon na itama ang ilang maliliit na kapintasan bago pagsamahin ang yin element power. Matalino ang Lady Boss, mapagpakumbaba na tinanggap ni Yang Kai ang kanyang payo. Sumang-ayon siya na dapat siyang gumugol ng ilang oras sa pagsasama-sama ng kanyang paglilinang. Hindi naman talaga maganda ang mabilis na pag-unlad pagdating sa paglilinang. Kahit na ang kanyang dowsil ay hindi kapani-pani walang matibay dahil sa Divine Daw Water na kanyang ginamit, hindi ito makakasama sa kanya na tumira ng kaunti at patatagin ang kanyang pundasyon. Sa kanyang mga pakikipagsapalaran sa Blood Monster Cave Heaven, naunawaan ni Yang Kai ang isang makapangyarihang Wood Element Divine Ability, ngunit wala pa rin siyang Water Element Divine Ability at isang Yang Element Divine Ability. Kapag na-condense niya ang kanyang Metal Element Power sa pagbabalik sa oras na ito, dapat niyang tapusin ang pag-unawa sa mga ito. Siya ay may mahinang pakiramdam na kung lubos niyang mauunawaan ang lahat ng divine abilities ng 7 elements bago sumulong upang maging isang Heaven Opening Realm Master, ito ay magiging malaking pakinabang sa kanya sa panahon at pagkatapos ng kanyang tagumpay. Ito ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam, ngunit si Yang Kai ay walang pagdududa tungkol dito. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay narating na ng barko ang Voidland. Nakatayo sa kubyerta, pinuri ng Lady Boss. Si Grandmaster Wu Liang ay may pambihirang kakayahan talaga. Ang Grand Array na ito ay kahanga-hanga. Napakalalim nito na kahit ako ay hindi maaninag. Patakbuhin ng mabuti ang lugar na ito. Isang araw, maaaring isa ito sa mga cave heavens o paraiso. Sa kanyang huling paglalakbay dito, dinala niya si Grandmaster Wu Liang upang magtagpi o ayusin ang isang Grand Array para kay Yang Kai. Noong panahong iyon, ang Voidland ay 7 Wonders Land pa rin, ngunit ang kasalukuyang kapaligiran ay nagbago ng malaki kumpara sa panahong iyon. Napangiti si Yang Kai. Ang Grand Array na ito na itinakda ni Grandmaster Wu Liang ay tinatawag na 9 Heavenly Layers at may 9 na Grand Array na pinagsama-sama, kabilang ang Bewildering Arrays, Illusion Arrays, Healing Arrays, at ang Trapping Arrays. Ito ay talagang makapangyarihan. Si Grandmaster Wu Liang ay may mahusay na mga kasanayan, ngunit kailangan siyang bigyan ni Yang Kai ng napakalaking suporta upang malikha ang Grand Array na ito. Kahit na gumawa siya ng malaking kayamanan sa Great Cosmological Realm,
kailangan niyang gastusin ang karamihan nito alang-alang sa 9 Heavenly Layers Grand Array. Ang isang tulad ni Yang Kai lamang ang magkakaroon ng lakas ng loob na suportahan si Grandmaster Wu Liang sa pag-aayos ng isang spirit array na tulad nito. Kung ito ay anumang iba pang dakilang puwersa ng second class, hindi sila magkakaroon ng mga mapagkukunang pinansyal na kinakailangan upang suportahan ang gayong pagsisikap. Ang gastos din ang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap para kay Grandmaster Wu Liang na ipatupad ang kanyang disenyo noon, kahit na matagal na niya itong pinag-isipan. Idinisenyo niya ang 9 Heavenly Layers Grand Array maraming taon na ang nakalilipas at mariing inirekomenda ito sa iba't ibang dakilang puwersa. Gayunpaman, tinanggihan ito ng mga dakilang puwersa sa kabila ng kanilang interes matapos marinig ang tag ng presyo. Pagkatapos lamang niyang makilala si Yang Kai, sa wakas ay naipakita niya ang kanyang tunay na kahusayan sa Tao of Spirit Arrays. Matapos i-set up ang array, nagkaroon ng inspirasyon at kaliwanagan si Grandmaster Wu Liang at nag-retreat. Tinataya niya nabubuti ang kanyang paglilinang pagkalabas niya sa kanyang pag-urong. Isang magandang spirit array. Ang Lady Boss ay hindi nag-atubili na purihin. Walang kakaibang makikita sa labas. Maiintindihan mo ang tunay na misteryo nito mula sa loob lamang. Mangyaring pumasok, Lady Boss. Sumenya si Yang Kai. Taliwas sa kanyang inaasahan, umiling ang Lady Boss. Hindi ako papasok. Nagulat si Yang Kai. Aalis ka na ba? Malumanay na tumango ang Lady Boss. Masyadong matagal ang biyaheng ito palayo sa First Inn. Hindi magandang magtagal pa. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko sa'yo. Linangin mong mabuti pagkatapos mong bumalik. Medyo nag-aatubili si Yang Kai na paalisan siya. Hindi malapit sa isa't isa ang Voidland at Thousand Bird Star City, kaya hindi naging madali ang pagpunta nila rito. Ngayong aalis na sila bago pa man tumuntong sa Voidland, naramdaman ni Yang Kai na parang nawalan siya ng pagkakataong tanggapin sila bilang host. Gayunpaman, kung ayaw pumasok ng Lady Boss, hindi rin niya ito mapipilit. Kaya naman, tumanggo na lang siya bilang sagot. Tatandaan ko, huwag mag-alala, Lady Boss. Magsisikap ako at hindi magpapabaya. Pinangunahan si Yuhi at ang iba papababa ng barko, same time na nagpaalam si Yang Kai sa Lady Boss at sa iba pa. Matapos makita ang barko, sumenya si Yang Kai sa iba. Umuwi na tayo. Iyon ang unang pagkakataon ni Go Miao na pumunta sa Voidland, at hindi niya maiwasang tumingin sa paligid ng may pagtataka. Nadama niya na ang lugar na ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa Blood Swan Continent, kung saan siya nanatili noon. Kahit na ang Voidland ay isa ring malaking puwersa ng second class, ang Blood Swan Continent ay hindi maihahambing dito. Si Yang Kai ang Master of Voidland, kaya natural na hindi siya mapigilan ng 9 Heavenly Layers Grand Array na pangunahan ang kanyang mga tao sa loob. Ang alarma na na-activate ng Grand Array ay bumulaga kay Bayan Yuching, na agad na dumating upang mag-imbestiga, ngunit matapos malaman na si Yang Kai ang bumalik, mabilis niya itong tinanggap ng malugod. Sect Master, bumalik ka na. Tumango si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong pagsusumikap, Second Manager. Sa pagsasalita tungkol sa mga taong sumunod sa kanya sa lahat ng mga taon na ito, bukod sa Head Manager na si Hua Qingxi, ang Second Manager na si Bayan Yuching ang nagsumikap. Si Yang Kai ay isang kilalang shopkeeper, palaging tumatakbo sa buong taon habang itinutulak ang lahat ng gawaing administratibo sa iba. Kapag wala siya sa bahay, ang dalawang babaeng ito ang namamahala sa lahat ng bagay sa sekta. Marami ang maiinggit sa dalawang manager kung gaano kalaki ang awtoridad na taglay nila, ngunit ang mga taong ito ay walang ideya kung gaano karaming pagsisikap ang kanilang ginawa, at kung gaano karaming oras sa paglilinang ang kanilang isinakripisyo para sa sekta. Noon sa High Heaven Palace sa Star Boundary, nandoon ang head manager na si Hua Qingxi para ibahagi ang pasanin sa kanya, ngunit ngayon sa Voidland, si Bayan Yuching ay ginagawa itong mag-isa. Inaalala ang panahon kung kailan siya nahuli ng mga nasasakupan ni Bayan Yuching noong una siyang umalis sa Lower Starfield at pumasok sa Star Boundary, hindi napigilan ni Yang Kai na mapabuntong hininga. Lahat ng uri ng alaala ng nakaraan ay matingkad pa rin sa kanyang isipan. Marshall Peak, Kabanata 4306. Paggasta at kumita. Sa main hall sa gitna ng Voidland, si Yang Kai ay nakaupo sa headset, habang si Yuhi ay nakatayo sa likuran niya. Bagamat siya ay 6th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay kasing humble bilang isang katulong, nakatayo sa tabi upang magbuhos ng tsaa para kay Yang Kai. Sa ibaba, si Chen Tianfei at Lu Zu ay nakaupo sa kaliwa at kanan. Nang marinig ang pagbabalik ni Yang Kai, dali-daling lumapit ang dalawa para batiin siya. Sa ngayon, ang Voidland ay kulang sa Heaven Opening Realm Masters, kaya bukod kay Yuhi, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, mayroon lamang Lu Zu, isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, Chen Tianfei, isang 4th grade Heaven Opening Realm Master, at Go Ziyan,
isang third-grade Heaven Opening Realm Master. Ito ang lahat ng Heaven Opening Realm Masters Voidland sa ngayon. Siyempre, mayroon ding Heihi, na pinaghihigpitan ng loyalty list, ngunit inilagay siya ni Yang Kai sa labas ng Star Boundary upang matiyak ang kaligtasan nito. Bilang karagdagan, naroon ang Divine Spirit Heavenly Moon Demon Spider, si Zhu Jiuyin. Ang babaeng ito ay napakalakas, at pagkatapos na makalabas sa Great Cosmological Realm sa napakatagal na panahon, dapat na maibalik ang malaking bahagi ng kanyang lakas, ngunit walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na kalagayan sa sandaling ito. Umalangaw-ngaw ang boses ni Bayan Yuqing sa main hall habang iniulat niya ang mga pagunlad at pagbabago ng Voidland sa panahong ito kay Yang Kai. Sa katunayan, walang gaanong pagbabago. Ang 600,000 katao na dinala ni Yang Kai pabalik mula sa Star Boundary ay kadalasang nililinang sa retreat. Ang lahat ng mga Great Emperor at mga Peking Emperor ay nakakuha ng ilang cultivation resources at ngayon ay kailangan lang ng oras upang pinuhin ang mga ito, kaya hindi magkakaroon ng maraming resulta sa maikling panahon. Gayunpaman, bilang isang resulta, ang mga gastos para sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay naging napakataas. Bagamat medyo mayaman pa rin ang Voidland, malinaw na hindi nito kakayanin ang rate ng pagkonsumo na ito ng matagal. Kung sila ay patuloy na kumonsumo ng walang anumang paraan ng muling pagdadagdag, ang Voidland ay tuluyang mauubos. Nagsimula nang magpakita ang mga senyales noong umalis si Yang Kai, ngunit pagkaraan ng panahong ito, unti-unting lumala ang sitwasyon. Sa conclusion, ang mga paggasta ng Voidland ay napakalaki. Bago umalis si Yang Kai, karaniwang ibinigay niya ang lahat ng cultivation resources na mayroon siya kay Bayan Yuqing at pinayagan siyang ipamahagi ang mga ito. Ngunit ngayon, pagkatapos pakinggan ang mga naiulat na bilang, talagang wala nang natitira, at malamang na sila ay maubos sa lalong madaling panahon. Pagkatapos iulat ang paggasta, nagpatuloy si Bayan Yuqing. Kahit na isinasaalang-alang ang mga paggasta, ang kasalukuyang kita ay maganda rin. Napataas ang kilay ni Yang Kai habang ang kanyang pahayag ay pumukaw sa kanyang interes. Oh, pakinggan natin ang tungkol dito. Lumingon si Bayan Yuqing upang tumingin kay Chen Tianfei, at ngumiti ng mahina. Sect Master, para sa iyong kaalaman, ang pinakamalaking kita sa Voidland ngayon ay mula sa Gourdvine, na nasa pangangalaga ni Ginoong Chen. Tunay na nabubuhay ang Gourdvine sa pangalan nito bilang isang divine herbs. Sa asensya, maaari tayong mangolekta ng buong set ng 5th grade Yin, Yang, at ang 5 element resources isang beses sa isang buwan. Ito ay tunay na mahalaga, at ang mas nagpapahalaga dito ay ang lahat ng mga cultivation resources ay nagmula sa iisang pinagmulan. Kung ang isang disipulo ay maaaring pinuhin ang lahat ng kanilang mga 5th grade resources mula sa Gourdvine, maaaring may mga hindi inaasahang tagumpay. Bahagyang tumango si Yang Kai. Nang makita niya ang Gourdvine sa Cosmological Realm, mayroon na siyang malabong pakiramdam na magiging pundasyon ito sa tagumpay ng alinmang sekta na nakakuha nito. Sa itsura niya ngayon, parang tama siya. Mabuting gawain, Fatty. Tumango si Yang Kai kay Fatty Chen Tian. Si Chen Tianfei ay nagmamadaling bumangon. Bagamat mapagpakumbaba siyang sumagot, nagniningning ang kanyang mukha, kitang-kitang may pagmamalaki. Sa totoo lang, isang nakakainip na trabaho ang bantayan ang Gourdvine, at ang gawain ng pagkolekta ng mga element treasures ay hindi isang bagay na talagang karapat-dapat purihin, ngunit natutuwa pa rin siyang mapansin ni Yang Kai. Bagamat napilitan siyang iwan ang kanyang pangalan sa loyalty list, at ang kanyang kapalaran ay kay Yang Kai na ngayon upang kontrolin, pagkatapos ng kahit na maikling panahon, natanto niya ang nakakatakot na potensyal na mayroon ang Voidland. Ito ay maraming beses na mas mahusay kaysa sa Scarlet Star. Bagamat nasa sanggol pa lang ang Voidland, tiyak na nasa paanan nito ang mundo sa tamang panahon. Ang kanyang paglilinang ay hindi masyadong mataas, ngunit mayroon siyang kakaibang matalas na paningin, kaya wala siyang pagdududa tungkol dito. Kahit na walang paghihigpit ng loyalty list, hinding-hindi niya pipiliin na umalis sa Voidland. Ang lugar na ito ay may malawak at may pag-asa sa hinaharap. Kung mananatili siya rito, makikinabang siya sa pag-angat ng Voidland. Paano siya makakahanap ng mas magandang lugar kaysa dito? Hindi pa banggitin, ang pananatili kay Yang Kai ay maaaring mabilis na mapabuti ang kanyang lakas. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya naiintindihan kung paano mabilis na maabot ni Luzo ang 5th grade Heaven Opening Realm pagkatapos ng isang simpleng paglalakbay kasama si Yang Kai. Sa una, pareho silang 4th grade Heaven Opening Realm Masters, at naabot na niya ang kaharian na iyon bago pa si Luzo, ngunit nauna siyang pumasok sa susunod na grado. Bukod kay Luzo, maging si Go Ziyan ay umabot sa 3rd grade Heaven Opening Realm. Dati, lihim na sinubukan ni Chen Tianfei na kumuha ng impormasyon mula kay Luzo, ngunit ang mga labi nito ay mahigpit na nakatatak, kaya wala siyang maisip. Gayunpaman,
hindi siya pinanghinaan ng loob. Naniniwala siya na hanggat maaari niyang makuha ang tiwala ni Yang Kai, sa malaot madali ay maiintindihan niya ang lahat ng ito. Bukod pa rito, dahil siya na ngayon ang namamahala sa pagkolekta ng mga mapagkukunan mula sa Gourdvine, naniniwala siya na dapat siyang magkaroon ng bahagi ng mga nakolektang mapagkukunan kapag siya ay na-promote sa 5th grade sa hinaharap. Ang mga 5th grade resources ay labis na mahalaga dahil ang bawat isa ay nagkakahalaga pagkatapos ng 1 hanggang 2 milyong heaven opening pills, na gumawa ng isang set ng 7 halos 10 milyon. Nasaksihan ni Fatty Chen ang kabutihang loob ni Yang Kai sa kanyang mga nasasakupan sa panahong ito, at naniniwala siya na hanggat maaari siyang ma-promote sa 5th grade, tiyak na makakakuha siya ng napakaraming resources ng Gourdvine. Sa pamamagitan nito, ang pag-abot sa 6th grade ay 1 oras na lang. Kung umalis siya sa Voidland, saan siya makakahanap ng ganito karaming mapagkukunan? Masasabing tunay na nangako si Chen Tianfei ng kanyang katapatan sa Voidland. Pinindot ni Bayan Yuqing. Gayunpaman, may problema ngayon. Limitado ang bilang ng mga disipulo na maaaring magpino ng mga 5th grade resources, at maaaring maipan ang maraming resources na nakolekta mula sa Gourdvine. Ang mga kinakailangan para sa dowsil ng isang cultivator upang pinuhin ang 5th grade elements ay medyo mataas, at tanging sina Bingyon, Wen Zishan, at iba pang nangungunang emperor ang maaaring magpino sa kanila ng ligtas. Sa makatuwid, bagamat mayroong 600,000 katao sa Voidland, hindi marami sa kanila ang makapagpino ng mga 5th grade resources. Sa makatuwid, habang ang mga mapagkukunan ay nakolekta buwan-buwan mula sa Gourdvine, sila ay natural na magsisimulang mag-pile up. Sa kabaligtaran, ang 3rd grade at 4th grade resources ay napakataas na hinihiling, at kulang tayo sa mga ito. Sa makatuwid, nang walang pag-aproba ng Sectmaster, nagpa siya ang subordinate na ito na palitan ang ilang mapagkukunan ng 5th grade mula sa Gourdvine para sa 3rd grade at 4th grade resources sa Star City. Kung may mali man dito, handang parusahan ang subordinate na ito. Napangiti si Yang Kai. Paano ko mapaparusahan ang second manager sa paggawa ng napakagandang trabaho? Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa halip. Ito ay isang makatwirang hakbang upang palitan ang mga 5th grade resources na hindi magagamit para sa 3rd grade at 4th grade resources na kulang sa kanila. Bahagyang napanatag si Bayan Yuqing nang marinig niya ito, at iniulat pa. Sa loob ng Voidland, bukod sa kita ng Gourdvine, mayroong mga spirit fruit na nakolekta sa iba't ibang orchards. Bagamat kinukuha ng Wondrous Pill Great Emperor ang recipe ng tableta para sa Heaven Opening Pills, medyo mabagal ang progreso dahil mas nakatutok siya sa paglilinang sa retreat, kaya ang mga naipon na spirit fruit ay hindi maaaring gawing pildores. Tumango si Yang Kai. Nalutas ko na ang usapin ng recipe ng tableta at ibibigay ko ito sa Great Emperor mamaya para makapagsimula na siyang magpino ng mga table tasks. Tumango si Bayan Yuqing at nagpatuloy. Iyon lang ang kita mula sa loob ng Voidland. Tungkol sa panlabas na kita, isang 4th grade Heaven Opening Realm Master na nagngangalang Yun Xinghua ang dumating sa Voidland at sinabing Sectmaster ang nagpadala sa kanya upang pamahalaan ang Void Territory Star City. Hindi rin masama ang ani doon, at may nakapirming kita kada buwan mula sa buwis at upa. Hiniling ko sa kanya na palitan ang lahat ng kita sa mga cultivation resources ng iba't ibang grado at ipadala ang mga ito sa Voidland. Tumango si Yang Kai. Pinadala ko nga si Yun Xinghua, pero isa siyang tagalabas, kaya mahirap ipagkatiwala sa kanya ang ganoong mahalagang gawain. Mas maganda kung may tao sa Star City na mag-assume ng tamang command. Ang Bloodswan Continent ay orihinal na dakilang puwersa ni Gou Miao, ngunit pagkatapos na masira ni Yang Kai ang sect defending array nito, pinilit niya si Yun Xinghua na iwan ang kanyang pangalan sa loyalty list. Nagkaroon ng kakulangan ng manpower sa Voidland, kaya inutusan ni Yang Kai si Yun Xinghua na pamunuan ang isang grupo ng mga tao mula sa Bloodswan Continent upang pumasok at pamahalaan ang Star City. Bagamat mayroong listahan ng loyalty na ginagarantiyahan ang kanyang pagsunod, at hindi natakot si Yang Kai sa pagtataksil sa kanya ni Yun Xinghua, nag-aalala siya na ang taong ito ay matukso ng mga kapalarang nagawa niya at sisimulan niyang kamkutan ang mga ito para sa kanyang sarili. Sa plano ni Yang Kai, ang Star City of Voidland ay kailangang mapangasiwaan at mapaunlad ng maayos, at hindi ito magiging mahirap na gawin ito. Hanggat itinapon niya ang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills, ang reputasyon ng Star City sa Void Territory ay tataas magdamag. Kapag nangyari iyon, tiyak na makakaakit ito ng hindi mabilang na mga tao sa Star City ng Voidland. Ang pagdami ng populasyon ay magbibigay buhay sa Star City, at sa oras na iyon, kahit na wala siyang ginagawa, maaari siyang kumita ng kayamanan sa pagkolekta lamang ng buwis. Gayunpaman, sa ngayon,
Ang Star City ng Void Territory ay walang katanyagan sa pangalan nito at maaari lamang ituring na isang katamtamang sukat na Star City, na hindi may hahambing sa Thousand Birds Star City, hindi pa banggitin ang Star Cities sa Cave Heavens and Paradises Territories. Bagamat kumikita ang Star City, hindi ito gaanong malaki, kaya hindi nag-alala si Yang Kai na hayaan si Yun Xinghua na pangasiwaan ito sa ngayon. Gayunpaman, nang mag-mature ang Star City sa hinaharap, kailangan ni Yang Kai na maglagay ng isang mapagkakatiwalaan doon upang pamahalaan ito. Higit sa lahat, ang taong iyon ay kailangang maging sapat na malakas. Sa oras na iyon, ang Void Territory Star City ay magiging mataong at puno ng lahat ng uri ng tao. Kung walang sapat na lakas, hindi mapapanatili ng kinauukulan ang kaayusan at seguridad. Ang taong iyon ay kailangang maging isang 6th grade Heaven Opening Realm Master man lang. Sa kasalukuyan, tila si Mo Mei lang ang angkop na kandidato dahil walang paraan na maaaring hayaan niyang kay si Yuhi na mamahala sa Star City dahil kailangan niyang pangalagaan ang Voidland mismo. Habang iniisip ito, tumayo si Luzu at nagboluntaryo. Ginoo, hayaan mo akong pumunta sa Star City. Si Luzu ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ngayon. Kung pupunta siya sa Star City, hindi mangangahas si Yun Xinghua na maging mapangahas. Total kaka-rating lang niya sa 4th grade. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi, Luzu. Focus lang sa pagtuturo sa Voidland. Ang mga taong dinala ko rito mula sa aking sariling bayan ay walang alam tungkol sa Outer Universe at sa Heaven Opening Realm, kaya kailangan kong gabayan mo sila. Iilan lang ang Heaven Opening Realm Masters sa Voidland. Si Chen Tianfei ang namamahala sa Gourdvine, habang tinuturuan ni Luzu ang mga cultivator mula sa Star Boundary. Halos araw-araw, kailangan niyang lutisin ang hindi mabilang na mga tanong at pagdududa ng mga alagad. Masasabing mahirap ang kanyang gawain. Maging ang mga Great Emperor ay hihingi sa kanya ng payo sa kanilang bakanteng oras sa labas ng retreat. Bagamat sa hinaharap, ang mga nagawa ni Luzu ay maaaring hindi kasing husay ng mga Great Emperor na nagpino ng mga 6th grade, isa na siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master ngayon at nagkaroon ng mga karanasang pinakakailangan nila. Sa yugtong ito, walang problema para sa kanya na magbigay ng patnubay sa mga Great Emperor. Umupo si Luzu pagkatapos ipahayag ni Yang Kai kung ano ang dapat niyang gawin. Ipinagpatuloy ni Bayan Yuqing. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ang kita ng Voidland ay sapat na upang mabayaran ang paggasta, at mayroon pang natitirang kita, ngunit ito ay magiging mahirap na mapanatili sa katagalan. Ito ay dahil sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng mas maraming cultivator na mag-condense ng sarili nilang Dao Cells. Kapag nakuha na nila ang kanilang Dao Cells, kakailanganin nila ng Heaven Opening Resources, na maglalagay ng higit na pressure sa pananalapi ng Voidland. Buti sana kung isa o dalawa lang sila. Ang problema ay mayroong 600,000 katao sa Voidland. Nang marinig iyon, nagtanong si Yang Kai. May solusyon ba ang second manager? Iminungkahi ni Bayan Yuqing. Bukod sa pagtaas ng kita ng Voidland, sa palagay ko maaari nating hayaan ang mga disipulo na lumabas para sa pagsasanay upang makahanap ng mga mapagkukunan para sa kanilang sarili. Maaaring suportahan sila ng Voidland sa ngayon, ngunit hindi habang buhay. Marshall Peak, Kabanata 4307. Mga plano sa hinaharap, natahimik si Yang Kai, idinagdag ni Bayan Yuqing. Isang karangalan na nagpakita ng pagkabukas palad at pagmamalasakit ang Sectmaster sa mga disipulo. Tunay na isang pagpapala para sa kanila na mapabilang sa isang sekta tulad ng Voidland. Ngunit kung hindi sila mag-ambag, hindi nila maa-appreciate ang kanilang mga natamo. Higit pa rito, habang ligtas para sa kanila na manatili sa Voidland, kung hindi sila lalabas para sa pagsasanay, paano sila lalaban kasama ang Sectmaster sa 3,000 mundo sa hinaharap? Ang mga bulaklak na itinaas sa greenhouse ay hindi makatiis sa hangin at bagyo. Noon, nang ang Great Demon God, si Mo Sheng, ay nagdulot ng sakuna sa Star Boundary, lahat mula sa High Heaven Palace ay lumahok sa labanan. Maraming nasawi, ngunit ang mga nakaligtas ay lumaki ng mabilis. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang sinasabi ng second manager ay makatwiran. Tiyak na naiintindihan niya ito. Nang pumunta siya sa Blood Monster Cave Heaven sa pagkakataong ito, pumayag din siyang hayaan silang Qingshan at ang iba pa na lumipat ng hiwalay para sa pagsasanay, dahil alam niya na hindi niya laging kayang panatilihin ang mga ito sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Katulad nito, hindi niya maprotektahan ang 600,000 elite na ibinalik niya mula sa Star Boundary magpakailanman. Kailangan nilang lumago at magkaroon ng sariling karanasan. Simula noong iminungkahi ito ng second manager, mayroon ka bang partikular na plano? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Bayan Yuqing. May ideya ang subordinate na ito. Kung ito ay gagana,
Kakailanganin kong magdesisyon ang Sect Master. Iminuwester siya ni Yang Kai na magsalita. Si Bayan Yuqing ay mahusay na nagmungkahi. Ang 600,000 cultivator na sumama mula sa Star Boundary ay may iba't ibang lakas. Nariyan ang mga malalakas tulad ng mga Great Emperor, na matagal nang nag-condense ng sarili nilang mga dociles, at ngayon ay nagpipino ng mga 6th grade resources. Para sa mga mahihinang cultivator, ang ilan sa kanilang mga cultivations ay hindi pa umabot sa Dao Source Realm o maging sa Origin King Realm. Masyadong delikado para sa mga ganitong cultivator na maglakbay sa 3,000 mundo. Ang pagpayag sa kanila na umalis ay kapareho ng pagpatay sa kanila. Sa makatuwid, iniisip ng subordinate na ito na hayaan silang maglakbay muna sa Universe World sa loob ng Void Territory. Halos alam ni Yang Kai ang tungkol sa sitwasyon ng Void Territory. Sa orihinal, maliban sa 7 Openings Land na isang second-class Great Force, mayroong 7 third-class Great Forces, at higit sa 12 Universe Worlds. Noong sinakop ni Yang Kai ang Void Land noon, binisita siya ng mga masters ng mga third-class na dakilang puwersa at Universe Worlds. Dahil si Yang Kai ang naging pinuno ng Void Territory, ang mga subordinate na puwersa na ito at ang Universe Worlds ay natural na kailangang magbigay sa kanya ng tamang paggalang. Maraming lugar upang maghanap ng parehong pagsasanay at pagkakataon sa mga Universe World na iyon. Kung ang mga disipulo ay pupunta doon, hindi lamang nito mapapainit ang kanilang isipan at katawan, kundi matututunan din nito ang kahirapan sa pagkuha ng mga mapagkukunan. Tumanggo si Yang Kai sa kanyang mungkahi. Mukhang magagawa ang planong ito. Nang makita siyang pumayag, idinagdag ni Bayan Yuqing. Bukod pa rito, nararamdaman ng subordinate na ito na maaaring sundin ng Voidland ang sistema ng kontribusyon na itinakda ng ibang mga sekta at ang mga presyo ng lahat ng uri ng mga mapagkukunan ng pagtatanim ay dapat na malinaw na nakasaad. Kung nais ng mga alagad na makuha ang mga mapagkukunan na kailangan nila, maaari silang makipagpalitan ng kanilang sariling mga kontribusyon na puntos. Siyempre, makukuha rin sila ng mga disipulo sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga misyon na itinalaga ng sekta, o pagbibigay ng kontribusyon na nakuha nila sa kanilang pagsasanay. Maraming beses nang naranasan ni Yang Kai ang sistema ng mga kontribusyon na puntos sa nakaraan at ang ganitong sistema ay umiral din sa High Heaven Palace. Ang sistemang ito ay ginamit ng maraming sekta na may iba't ibang pangalan, ngunit lahat sila ay magkatulad. Hanggang ngayon, maraming dakilang puwersa sa 3,000 mundo na nagsasagawa ng parehong sistema. Ang katotohanan na ang sistema ng kontribusyon sa mga puntos ay ginamit ng maraming mga sekta ay nagpatunay na ito ay nakakatulong sa kanilang pag-unlad. Napangiti si Yang Kai. Sa tulong ng second manager, paanong hindi magiging maunlad ang Voidland? Bahagyang namula si Bayan Yuqing. Maraming salamat, Sect Master, sa iyong mataas na papuri. Ang subordinate na ito ay pinagtibay lamang ang ideyang ito mula sa iba. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Sa iba man ito o hindi, magaan ang loob ko na mayroong second manager na nangangasiwa sa Voidland. Ituloy mo lang ang sinabi mo. Mabilis na yumoko si Bayan Yuqing. Oo, pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy siya. Sect Master, ang subordinate na ito ay may isa pang kahilingan. Pangalanan mo. Pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip, sinabi ni Bayan Yuqing. Bagaman ang subordinate na ito ay sumusunod sa Sect Master sa loob ng maraming taon, ang aking personal na paglilinang ay masyadong mababa para sa aking kasalukuyang posisyon. Nagawa kong tumulong sa head manager sa High Heaven Palace noon, ngunit ngayon, napakalaki para sa akin na suportahan ang operasyon ng Voidland ng mag-isa. Sect Master, palagi kang wala, at ang mga Great Emperor ay naglilinang. Kung makakatagpo ng anumang problema ang Voidland, mahihirapan akong mag-isa ang magdesisyon. Hinihiling ko ang Sect Master na magtayo ng Elder Council. Kung may anumang problema, maaaring talakayin at kumilos ng sama-sama ang Elder Council. Mayroong mga Sect Masters, Protectors, Elders, Deacons at iba pa sa maraming iba pang posisyon sa mga normal na sects. Bagamat napakaraming tao ang Voidland, maliban sa pagkakaroon ni Yang Kai bilang Sect Master, si Bayan Yuqing lamang ang may partikular na status, na manager. Samantala, ang iba ay mga ordinaryong disipulo lamang na hindi pa nabibigyan ng anumang posisyon. Hindi dahil nakalimutan ni Yang Kai ang tungkol sa bagay na ito, ngunit ang bilang ng mga Heaven Opening Realm Masters sa Voidland ay masyadong limitado, kaya mahirap magtalaga ng mga tao sa mga ganoong posisyon. Iminungkahi ito ni Bayan Yuqing hindi lamang para sa pagpapaunlad ng Voidland, kundi para maiwasan din ang paghihinala. Kung tutusin, kung nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan, tiyak na magdudulot ito ng kawalang kasiyahan sa iba. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay talagang kailangan niya ng tulong sa abalang trabaho.
Mayroon bang anumang mungkahi ang second manager? Tanong ni Yang Kai. Sumagot si Bayan Yuqing. Ang subordinate na ito ay nakatanggap ng maraming tulong mula kina Ginoong Chen at Madam Lu sa mga araw na ito, at humihingi ako ng kanilang payo minsan. Mayroon silang karanasan sa pamamahala at may mahusay na paglilinang. Dahil dito, nararamdaman ng subordinate na ito na maaari nating payagan silang sumali muna sa Elder Council, at maging unang batch ng elders ng ating Voidland. Si Chen Tianfei ay orihinal na isa sa mga manager ng Scarlet Star. Noong si Zhao Baichuan ay umaatres sa buong taon upang makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm, si Chen Tianfei ang namamahala sa Scarlet Star, habang si Lu Zhu ay isang manager mula sa Sword Pavilion na may maraming subordinate sa ilalim niya. Dahil dito, pareho silang nagkaroon ng karanasan sa mga posisyong managerial. Nang marinig ang mga salita ni Bayan Yuqing, si Fatty Chen, na nakaupo sa gilid, ay nagmamadaling ituwid ang kanyang likod, umupo ng tuwid at tumingin sa kanyang harapan, habang si Lu Zhu ay nanatiling walang pakialam. Bahagyang tumango si Yang Kai. Tama si second manager, Fatty Chen, Lu Zhu. Mabilis na bumangon ang dalawa, magkatabi, at ikinulong ang kanilang mga kamao. Sect Master, magtatatag kayong dalawa ng Elder Council kasama ang second manager para magkasamang pamahalaan ang Voidland. Kung may anumang mahihirap na desisyon na dapat gawin, kayong tatlo ay maaaring pag-usapan ito sa isa't isa at sundin ang panuntunan ng mayorya para sa huling desisyon. Oo, sina Chen Tianfei at Lu Zhu ay sabay na tumugon. Hindi nakalimutan ni Fatty Chen na mag-bootleg. Sinisigurado ng subordinate na ito sa Sect Master na gagawin niya ang kanyang makakaya upang tulungan ang second manager, at bumuo ng Voidland ng hindi nagpapabeya. Kinawayan ni Yang Kai ang kanyang kamay at pinaupo silang muli. Sunod niyang kinuha ang ilang space rings at itinulak ito kay Bayan Yuqing. Nagtaka si Bayan Yuqing. Ito ay. Ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ang mga mapagkukunan ng pagtatanim na nakuha ko sa aking paglalakbay. Dapat mong panatilihin ang mga ito at ipamahagi ang mga ito ayon sa sitwasyon. Tungkol naman sa Heaven Opening Pills, panatilihing nakareserba ang ilan sa mga ito kung maaari at dalhin ang iba pa sa Star City para makabili ng mas maraming resources. Tinanggap ni Bayan Yuqing ang utos bago i-scan ang mga singsing gamit ang kanyang Divine Sense, at napabulalas. Sobrang dami. Literal na gumastos si Yang Kai ng bilyon-bilyong Heaven Opening Pills papunta sa First in sa Thousand Birds territory para bumili ng 3rd grade at 4th grade resources. Noong ginastos niya ang halos lahat ng kanyang Heaven Opening Pills, nakakuha siya ng isa pang 1.25 bilyong Heaven Opening Pills sa Azure Arena, na lahat ay ginugol niya sa pagbili ng mga items sa susunod na auction at exchange meet. Kung hindi siya nagbayad ng malaking bilang ng mga mapagkukunan at mga table tasks upang manalo ng 7th grade Primordial Young Profound Ginseng, magkakaroon ng higit pang mga mapagkukunan sa mga ring. Nakahinga ng maluwag si Bayan Yuqing. Sa mga bagay na ito, mapapanatili pa rin ng Voidland ang sarili nito para sa isa pang 5 taon nang walang isyo. Marahang umubo si Yang Kai sa kanyang kamao. Natatakot ako na hindi ito magtatagal. Bakit? Napatingin si Bayan Yuqing kay Yang Kai na nagtataka. Ibinunyag ni Yang Kai. Dahil ang Voidland ay magkakaroon ng bagong batch ng mga miyembro na sasali, at ang kanilang pangangailangan para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim ay tiyak na higit pa kaysa sa kasalukuyang mga disipulo mula sa Star Boundary. Pagkatapos sabihin niyon, ikanawin niya ang kanyang kamay, pinakawalan sina Momei, Pang Duo, at ang iba pang elder mula sa Abundance City. Si Momei at ang iba ay natigilan saglit ngunit pagkatapos ay nagmamadaling sumaludo nang sa wakas ay naunawaan na nila ang sitwasyon. Sect Master. Si Bayan Yuqing ay tumingin kay Momei at sa iba pa nang may pagtataka, at nagtanong. Sect Master, ito ay. Sina Lu Zhu at Chen Tianfei ay mukhang nalilito rin. Ipinakilala ni Yang Kai ang lahat at maikling ipinaliwanag ang background ni Momei at ng iba pa. Natulala sina Lu Zhu at Chen Tianfei, dahil hindi nila inaasahan na ibabalik ni Yang Kai ang napakaraming katutubong cultivator mula sa Blood Monster Cave Heaven. Higit pa rito, maaari nilang maramdaman na na-condense ni Momei ang 6th grade element powers. Bagamat mukhang medyo matanda na si Pang Duo at ang iba pa na mga cultivator ng Emperor Realm, tumagos sila sa matatag at malakas na aura ng 5th grade element. Kapag sila ay sumulong sa Heaven Opening Realm, sila ay nasa 5th grade. Second Manager, pakiayos ng mabuti ang mga taga-Abundance City. Lahat sila ay magiging mga alagad ng ating Voidland sa hinaharap. Utos ni Yang Kai. Natuwa si Bayan Yuqing. Huwag kang mag-alala, Sect Master. Ang subordinate na ito ay gagawa ng tamang pagsasaayos para sa kanila. Ang kulang sa Voidland ngayon higit sa ano paman ay ang Heaven Opening Realm Masters.
Ang mga taong ito sa harap niya ay pawang mga binhi ng mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Sa sandaling makalusot sila, magkakaroon ng matinding pagtaas sa lakas ng Voidland. Paanong hindi magiging masaya si Bayan Yuching? Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, bigla niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Yang Kai. Wala masyadong cultivators mula sa Abundance City, 3 or 4,000 lang. Gayunpaman, ang kanilang mga pangangailangan ay mas malaki lamang kaysa sa 600,000 mga disipulo mula sa Star Boundary. Bagamat marami rin ang mga tao mula sa Star Boundary, ang kanilang mga cultivations ay medyo hindi pantay at ang karamihan ay hindi man lang na-condensed ang kanilang mga dowsils, kaya kailangan nila ng mas kaunting mapagkukunan. Gayunpaman, iba ang mga cultivator ng Abundance City. Maraming mga tao ang nagsimulang i-condense ang Heaven Opening Powers, na eksaktong oras kung saan sila ay labis na sabik para sa mga cultivation resources ng iba't ibang mga grado. Bagamat nagbalik si Yang Kai ng napakaraming mapagkukunan ng pagtatanim mula sa kanyang paglalakbay, hindi ito magtatagal kung napakaraming tao ang gagamit nito. Ngunit sa pangkalahatan, sulit itong ipagdiwang. Nakikita pa nga ni Bayan Yuching ang eksena ng napakalaking pagsilang ng Heaven Opening Realm Masters sa Voidland. Lumingon si Yang Kai para tingnan ang ilang tao mula sa Abundance City, at nagtanong. Mumei, ilang mga tao mula sa Abundance City ang maaaring makapasok kaagad sa Heaven Opening Realm? Agad na sumagot si Momei nang walang pag-aalinlangan. Bukod sa ginang na ito at sa 4 na Great Elder, mayroong 4 na Deacon, na nag-condense ng 5th grade elements. Sa ibaba ng 5th grade, mayroong hindi bababa sa 300 na maaaring makapasok sa Heaven Opening Realm anumang oras. Gayunpaman, kakaalis lang natin sa Blood Monster Cave Heaven, kaya kailangan muna nating maging pamilyar sa labas ng mundo bago magpatuloy. Gaya ng dapat mo, tumanggo si Yang Kai bago kumuha ng singsing. Narito ang ilang spirit pills. Kunin at ipamahagi sa mga makakalusot. Kumuha ng isa bago nila subukang makalusot dahil titiyakin nito na matagumpay silang makakaakyat. Marshall Peak, Kabanata 4308. Payagan mo akong suriin ito. Tinanggap ni Momei at masayang nagpasalamat kay Yang Kai. Sa gilid, tumingin si Chen Tianfei kay Yang Kai na may pagtataka. Sect Master, anong spirit pills ito? Si Momei at ang iba pa ay nanirahan sa Blood Monster Cave Heaven sa mahabang panahon kaya wala silang alam tungkol sa labas ng mundo at hindi pa nakipag-ugnayan sa Heaven Opening Realm dati. Sa makatuwid, paano nila malalaman ang mga paghihirap at panganib ng pagpasok sa Heaven Opening Realm? Matapos i-condense ng isang cultivator ang kanilang dowsil, kinailangan nilang magtrabaho ng husto upang mangolekta ng lahat ng uri ng mga resources upang pinuhin. Kahit na pagkatapos nilang tipunin ang yin, yang, at 5 element powers, maaaring wala silang lakas ng loob na magpatuloy upang subukang makalusot. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kaluluwa ay nasa panganib na mapatay sa kabiguan. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hindi mabilang na half-step Heaven Opening Realm Masters sa buong 3,000 mundo. Ang ilan ay nalilimitahan ng kanilang mga mapagkukunan sa pananalapi at hindi nakakakuha ng sapat na mga cultivation resources, habang ang ilan ay walang tiwala sa kanilang sarili o nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga paglilinang at hindi nang ahas na sumubok. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng maraming 2nd grade at 3rd grade Heaven Opening Realm Masters, pati na rin ang marami maging sa 1st grade. Hindi dahil ang mga taong ito ay walang mga pangarap na dapat abutin, ngunit dahil mas mababa ang grado na tinangka ng isa na direktang lusutan, mas mababa ang epekto sa kanilang sarili. Gayun din, mas mababa ang panganib na kailangan nilang kunin. Ang panganib ng pagsulong sa Heaven Opening Realm ay kilalang kilala, ngunit walang paraan upang maiwasan ito, at ang mga pantulong na tulong o mga spirit pills na maaaring magpapataas ng pagkakataong magtagumpay ay nawala na sa paglipas ng panahon. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ni Momei kung gaano kahimala ang mga spirit pills na ibinigay sa kanya ni Yang Kai, paanong hindi malalaman ni Fatty Chen at Luzo. Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills. Casual na sagot ni Yang Kai. Sumagot si Chen Tianfei na may basag na boses. Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill. As in, ang maalamat na Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na matagal nang nawawala. Maging si Luzo ay nanlaki ang kanyang magagandang mata habang hindi makapaniwalang nakatitig kay Yang Kai. Hindi na sila nawala. Nanalo ako sa recipe ng tableta para sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa aking paglalakbay sa Thousand Birds Territory Star City sa isang auction. Ang mga spirit pills na ito ay pinino ko. Natigilan si Chen Tianfei sa mismong lugar na parang tinamaan ng kidlat. Si Luzo, na naging walang pakialam sa buong pulong, ay hindi napigil ang takpan ng kanyang mga kamay ang kanyang mapupulang labi habang siya ay hinihingal.
Nang makita ang kanilang mga reaksyon, sa wakas ay natanto ni Momei at ng iba pa ang halaga ng spirit pills sa kanilang mga kamay. Bagamat hindi pa nila narinig ang tungkol sa Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill, hindi ito nangangahulugan na kulang sila sa sentido komon. Kanina, nang ipasa sa kanya ni Yang Kai ang singsing, inis kanya ito at nakita niya ang daan-daang spirit pills sa loob. Naisip niya na ang mga spirit pills na ito ay mga ordinaryong bagay na madaling matagpuan sa lahat ng dako, ngunit ngayon, nalaman niya kung gaano ito bihira. Pansamantalang tumingin kay Chen Tianfei, nagtanong si Momei. Elder Chen, napakahalaga ba ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill na ito? Napalunok si Chen Tianfei at nagsimulang magpaliwanag ng nahihirapan. Ito ay higit pa sa mahalaga. Ito ay isang kayamanan na hindi kailanman mahahanap ng isang tao. Sinasabi na ang spirit pill na ito ay maaaring patatagin ang dawsil ng isang tao sa panahon ng kanilang pambihirang tagumpay sa Heaven Opening Realm, na lubos na nagpapabuti sa kanilang mga pagkakataong magtagumpay. Bukod dito, napapabalitang ang pagkuha nito sa panahon ng pambihirang tagumpay ng isang tao ay maaaring makatulong sa isang cultivator na maranasan ang pagsilang ng isang bagong mundo, na ganap na naaayon sa Grand Dawn ng naghihiwalay na langit at lupa. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa isang solemn na tono. Junior Sister Mo, ilagay natin ito sa ganitong paraan. Kung ang isang cultivator ay nakakuha ng 6th grade element powers na tulad mo, ngunit ang kanilang dawsil ay hindi sapat na matatag upang suportahan ang kanilang tagumpay, malamang na mabaigo sila at mamatay kung ipipilit nila ito. Ngunit sa gayong tableta, ang kanilang mga pagkakataon na magtagumpay ay tumataas ng malaki. Sa madaling salita, ang bawat isa sa mga spirit pills na ito ay magagarantiyahan ang matagumpay na tagumpay ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Matapos marinig ang sinabi ni Chen Tianfei, sa wakas ay naunawaan ni Momei at ng iba pa ang halaga ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills na ito. Bagamat tila isa lamang itong spirit pill, talagang kumakatawan ito sa isang makapangyarihang Heaven Opening Realm Master. Nagpatuloy si Chen Tianfei. Kung maglalagay ka ng ganoong spirit pill para sa auction, ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 hanggang 20 milyong Heaven Opening Pills, at iyon ang ganap na pinakamababang presyo na posible. Maaaring hindi mo alam kung ano ang ibig sabihin ng 10 milyong Heaven Opening Pills. Sa 3,000 mundo, ang halaga ng isang 6th grade resources ay karaniwang 15 milyon. Ang kamay ni Momei, na nakahawak sa singsing, ay nagsimulang manginig. Ang bawat isa sa mga spirit pills na ito ay nagkakahalaga ng 10 hanggang 20 milyong Heaven Opening Pills, at may mga 300 sa mga ito sa singsing na ibinigay sa kanya ni Yang Kai. Hindi ba ibig sabihin nitong nag-iisang singsing ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong Heaven Opening Pills? Wala silang ideya tungkol sa halaga ng isang Heaven Opening Pill, ngunit naunawaan nila ang halaga ng isang 6th grade resources dahil kakaunti lang ang nakuha nila kahit na pagkatapos ng mga siglo ng akumulasyon. Sect Master, ang mga spirit pills na ito ay masyadong mahalaga. Nagmamadaling tumingin si Momei kay Yang Kai. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay, at ngumisi. Hindi mali ang sinabi ni Elder Chen. Ang nag-iisang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill ay nagkakahalaga ng malaking halaga, ngunit iyon ay sa ilalim lamang ng mga pangyayari na hindi sila mahahanap. Dati sa auction, talagang mataas ang presyo ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill at ang recipe nito, na nagkakahalaga kay Yang Kai ng malaking kapalaran para lang manalo sa kanila. Kung ang isang malaking bilang ng mga bagay na ito ay magagamit sa mundo, ang kanilang halaga ay natural na mababawasan ng malaki. Ang kulang sa ating Voidland ngayon ay ang Heaven Opening Realm Masters, kaya hindi mo kailangang ma-pressure tungkol sa mga tabletang ito. Kaya kung pinuhin ang mga ito sa aking sarili, kaya maaari akong palaging gumawa ng higit pa kapag sila ay naubos na. Ang kailangan mong gawin ay tulungan ang mga tao ng Abundance City na sumulong sa Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Sa kabila ng mga salita ni Yang Kai, alam ng lahat na ang halaga ng Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pills ay hindi bababa sa kahit na ang isang malaking dami ng mga ito ay magagamit sa merkado. Walang cultivator ang lubos na makatitiyak na ang kanilang tagumpay sa Heaven Opening Realm ay magtatagumpay, kaya hanggat mayroon silang sapat na pera, sino man ay tiyak na handang bumili nito bilang insurance. Bago pa makapagsalita si Momei, pinigilan siya ni Yang Kai. Naayos na ito. Hindi mo na kailangang mag-isip masyado. Gamitin mo lang itong spirit pills kung kailan mo dapat. Napagtantong matatag ang desisyon ni Yang Kai, hinawakan ni Momei ang singsing sa kanyang kamay at yumuko ng malalim. Maraming salamat, Sect Master. Mabuti, iyon lang para sa araw na ito. Second Manager, mangyaring tulungan ang mga taga-Abundance City na manirahan. Natanggap ni Bayan Yuching ang utos at sinundan ng grupo si Yang Kai palabas ng main hall.
Matapos palayain ni Yang Kai ang lahat ng cultivator ng Abundant City mula sa Small Sealed World, pinaalis sila ni Bayan Yuching. Pinaalis ni Yang Kai si Yuhi at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tirahan na nakahalukip-kip ang mga kamay sa likod. Alam na pupuntahan niya ang kanyang mga asawa, hindi nag-abala si Yuhi na sundan siya. Si Chen Tianfei at Lu Zhu ay nanatili pa rin sa main hall na may medyo komplikadong damdamin. Pagkaraan ng mahabang panahon, mapait na ngumiti si Chen Tianfei. Kung mayroon akong Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill sa nakaraan, tiwala sana ako sa pagtatangkang makapasok sa 5th Grade Heaven Opening Realm. Pinili niyang makapasok sa 4th Grade Heaven Opening Realm dahil sa mga limitasyon sa kanyang kakayahan, ngunit kung mayroon siyang Heavenly Yuan Seal Stabilizing Pill para masigurado ang kanyang tagumpay, magkakaroon siya ng pagkakataong direktang sumulong sa 5th grade. Bagamat mayroon lamang isang pagkakaiba sa grado sa pagitan ng 4th grado at 5th grado, napakalaki ng pagkakaiba sa mga upper limit. Ang pinakamataas na limitasyon na maaaring makamit ng 4th grade Heaven Opening Realm Master ay ang 6th grade, na nasa mid-grade pa rin, ngunit maaaring subukan ng 5th grade Heaven Opening Realm Master na maabot ang 7th grade, na siyang high grade. Nanatiling tahimik si Lu Zhu. Palagi siyang tahimik, ngunit naiintindihan din niya ang damdamin ni Chen Tianfei ngayon. Kung hindi siya nakakuha ng mid-grade World Fruit mula kay Yang Kai dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari, paano siya magkakaroon ng kapangyarihan at mga tagumpay na mayroon siya ngayon? Hindi simpleng tao ang Sect Master natin. Ang kinabukasan ng Voidland ay talagang sulit na asahan. Napabuntong hininga si Chen Tianfei. Bagamat wala siyang awtoridad tulad noong Scarlet Star, ipinagmamalaki pa rin niya na nasa isang sekta na may napakataas na pagkakataon. Ano ang magagawa niya kahit na gumamit siya ng kapangyarihan sa Scarlet Star? Ang Scarlet Star ay magiging isang maliit na lugar magpakailanman na hindi kailanman mamumukod tangi sa isang Star City kung saan ito matatagpuan, habang ang Voidland ay may walang limitasyong potensyal at balang araw ay babangon upang maging isang pagiril na katumbas ng Cave Heavens o Paradises. Sa oras na iyon, magiging sikat na rin si Chen Tianfei. Nang bumalik si Yang Kai sa kanyang tirahan at itinulak ang pinto, nakita niya sina Yu Rumeng, Su Yan, Xian Ningchang, Zhu Yu, at Jiao na magkatabi, kasama si Yu Rumeng sa pangunguna. Malinaw na narinig nila ang balita ng pagbabalik ni Yang Kai, kaya nagpasya silang maghintay dito. Pagkakita pa lang nila sa kanya, nababalot ng kasiyahan ang mga mukha nila. Sa pangunguna ni Yu Rumeng, lahat sila ay sumaludo at bumati ng sabay-sabay. Asawa, maraming salamat sa iyong pagsusumikap. Matamis na ngumiti si Yu Rumeng, na mula sina Xian Ningchang at Jiao, ngumisi si Zhu Yu, habang bahagyang ibinaba ni Su Yan ang kanyang ulo, ang kanyang mahabang buhok ay nahuhulog mula sa magkabilang gilid ng kanyang mga tainga at nakapatong sa kanyang sapat na mga taluktok. Tinitigan silang lahat ni Yang Kai, natigilan. Ang mukha ni Yu Rumeng ay nanatiling hindi nagbabago, ngunit ang iba ay lalong namula. Ito ay higit sa lahat dahil hindi pa nila nagawa ang isang bagay na tulad nito dati. Nasa retreat pa rin sila dati, ngunit isa-isang pinalabas ni Yu Rumeng. Hindi pa rin sila nasanay sa sitwasyon kung saan nagtipon-tipon silang lahat para salubungin ang kanilang lalaki. Sa isang putok, muling isinara ni Yang Kai ang pinto at lumabas ng silid. Nakatayo sa pintuan, hinawakan ni Yang Kai ang kanyang baba, sumimangot, at nag-isip ng mahabang panahon. Palihim niyang inisip sa sarili na wala siyang ginawang out of line sa Blood Monster Cave Heaven. Bagaman ang engkantang iyon ay patuloy na nagsisikap na akitin siya, matuwid niyang tinanggihan siya at hindi nagpakita ng anumang hindi naaangkop na pag-uugali sa kanya. Sa pag-iisip niya, kumalma siya at ngumiti bago muling itinulak ang pinto. Asawa, bakit mo ginawa iyon? Nagtatakang tanong ni Yu Rumeng. Nagmamadaling sumagot si Yang Kai. Hindi ko maiwasang maging masaya kapag nakikita kong tinatanggap ako ng mga asawa ko ng ganito, nang magkasama. Nagulat ako. Nakalimutan ko kung paano kumilos ng ilang sandali. Patawarin mo ako. Tumingin sa kanya si Yu Rumeng na may pagdududa. Talaga, bakit parang medyo nagkasala ka? Nabasa ng malamig na pawis ang likod ni Yang Kai habang nakangiti. Rumeng, bakit ka nasa sabik ng isang bagay na katawa-tawa? Hindi naman ako nagtaksil sa inyong lahat, kaya bakit ako magkakasala? Hihihi. Ngumisi si Yu Rumeng. Hinding-hindi inakusahan ng ginang na ito si husband na hindi tapat. Kaya bakit nagmamadali si husband na ipaliwanag ang kanyang sarili, Ako ba? Sumimangot si Yang Kai. Kalokohan. Walang ganoon. Natatakot ako na hindi ako maintindihan ni Rumeng. Matagal ko na kayong hindi nakikita, at miss ko na kayong lahat. Oh, Ning Chang, na-condensed mo na ba ang iyong dowsil? Ang little senior sister na inosenteng tumanggo. Na-condensed ko na ang dowsil ko.
hindi lang ako, ngunit lahat ay na-condensed na ang kanilang dawsil. Gayunpaman, sinabi ni Elder Sister Rumeng na magsisimula na lang kami sa paglilinang pagkatapos mong bumalik, kaya wala pa kaming elemento. Tumanggo si Yang Kai. Tama si Rumeng, eksakto sa sinabi niya. Halika, tingnan ko ang dawsil ng lahat. Matapos ipahayag iyon, ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinawakan ang lahat ng kababaihan ng walang pag-aalinlangan, itinulak sila patungo sa silid tulugan. Nagpalitan ng tingin sina Suyan, Jiao, at Zuyo, mas lalong namula ang kanilang mga mukha kaysa dati. Natural na alam nila kung anong uri ng pagsusuri ang gusto niyang gawin sa kanila. Gayunpaman, ang Little Senior Sister sa lahat ng kanyang kawalang kasalanan ay wala pa ring ideya na siya ay dinadala sa lungga ng lobo, kaya ipinagmamalaki niyang ipinagmamalaki. Hiniling namin kay Senior Zhu Jiuyin na suriin kami minsan. Sinabi niya na maaari nating i-condense ang mga elemento ng 5th grade ng walang problema, at maaari tayong direktang sumulong sa 5th grade Heaven Opening Realm sa hinaharap. Patuloy na tumanggong si Yang Kai. Dahil sinabi iyon ni Zhu Jiuyin, dapat tama ito. Gayunpaman, sa huli, siya ay isang divine spirit, na iiba sa ating mga tao. Maaaring may mga pagkakamali sa kanyang paghuhusga, kaya kailangan ko pa ring suriin ang bawat isa sa inyo ng lubusan. Ganoon ba? Napaisip ito sandali ni Xia Ningchang, at tumanggo. Mukhang makatwiran ang sinabi ni Junior Brother. Ngumisi si Yurumeng. Kung gayon, Ningchang, maaari kang maging una sa kanyang pagsusuri mamaya. Sumagot si Xia Ningchang. Junior Brother, ano ang iyong